Habang naglalakad sila patungo sa restaurant kung saan gaganapin ang meeting, may isang babaeng biglang tumawid sa paningin ni Aurelia. Matangkad, maputi, mahaba ang buhok, at may isang kakaibang pamilyar na tindig. Napahinto si Aurelia. Napailing siya. Namamalikmata lang siguro siya. Pinaniwala niya ang sarili na baka pagod lang siya kaya kung ano-ano nakikita niya. Sinundan na lang niya si Evander sa loob ng restaurant. Maayos ang naging takbo ng usapan. Ang mga Delacroix ay impressed sa hawak na empire ni Evander. Naging formal, profesional at magaan ang lahat. Ngunit, kahit abala si Aurelia sa pagkuha ng notes, may kung anong hindi mapakali sa dibdib niya. Parang may mata na nakatingin. Parang may presensyang hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos ng meeting, tumayo si Evander. "Let's go?" sabi nito kay Aurelia. Ngunit paglabas sila ng restaurant, biglang huminto si Evander. "Sir," nag-aalala na tawag ni Aurelia. Hindi ito sumagot. Nakatitig lamang ito sa isang direksyon. At nang sundan ni Aurelia ang tingin nito, parang huminto sa pag-inog ang mundo. Isang babae ang nakatayo malapit sa lobby. Mahabang itim na buhok, maputing balat, isang babae na sobrang pamilyar sa kanila. At sa magkabilang gilid nito, ang kambal na batang lalaki at babae. At ang mukha ng mga bata, parang kinopya mula kay Evander. Ang mata, ang ilong, lahat, animoy Xerox copy ni Evander. Ang ina ng mga bata ay kamukhang-kamukha rin ng patay na asawa ni Evander. Hindi. Bulong ni Aurelia. Nagtagpo ang mga mata ng babae at ni Evander. Si Aurelia Sofia Monteluz ay hindi lamang basta sekretarya. Halos isa na siya sa mga haligi ng buong Salvatierra Empire. Magaling siya sa trabaho, kaya napakataas ng respeto sa kanya ng mga tao. Alam na alam niya ang bawat schedule, bawat kontrata, alam niya rin ang bawat kahinaan at lakas ng pinakabatang bilyonaryo sa bansa. Si Evander Julio Salvatierra. Siya lamang ang tanging pinagkakatiwalaan ng CEO ng Salvatierra. At si Aurelia lamang ang nakakaalam ng mga bagay na tungkol dito na hindi alam ng iba. Sa edad na 35, si Evander ay nagmamay-ari ng mga airline, real estate empires, shipping companies at maging mga teknolohiya na bumabago sa mundo. Makapangyarihan, matalino, untouchable. Iyon ang tingin ng mga tao kay Evander. Hinahangaan ito ng lahat, lalo na sa mundo ng negosyo. Tanyag din ito, hindi lamang dahil sa yaman at mga narating nito, kundi pati na rin sa itsura. Guwapo ang binata, bagaman laging seryoso. Kayang-kaya nitong makipaglibel sa mga kilalang modelo o artista. Ngunit sa kabila ng yaman at impluwensya ni Evander, may matinding sakit itong tinatago at dinadala. Iyon ang side na si Aurelia lamang ang laging nakakasaksi. Dahil kung sa tingin ng marami ay perpektong tao si Evander, nagkakamali sila. Dahil ang totoo ay isa itong lalaking winasak ng pagkawala. Winasak ng mawala ang pinakamamahal nito. Ang asawa nitong si Rita Salvatierra. Ang babaeng minahal nito ng higit pa sa sarili ay nasawi dahil sa isang plane crash mahigit kumulang 6 na taon na ang nakalipas. Walang buong bangkay na natagpuan, tanging mga pira-pirasong labi na matapos ang masusing DNA analysis at forensic autopsy ay napatunayang kay Rita. At kahit na ganoon, kahit kalahating dekada na ang lumipas, para kay Evander, parang hindi pa rin totoo ang lahat. Para bang panaginip lang ang lahat. Isang masamang panaginip na hindi niya magawa ng gumising. Sa nakalipas na 5 taon, patuloy na nababalot ng kalungkutan si Evander. Patuloy itong nalulunod sa mga alaala.
At kahit meron namang kamay ang nais na tumulong at sumagip sa kanya mula sa pagkalunod, si Evander mismo ang may ayaw na tanggapin niyon. Hindi pa rin matanggap ni Evander ang totoo. Dahil kahit noong namatay si Rita, hindi man lang nakita ni Evander kahit sa huling sandali ang mukha nito. Ni hindi nito nahawakan ang kamay ng asawa kahit sa huling pagkakataon. Wala man lang huling paalam. Tanging isang urn lamang ang dumating kay Evander noon. Isang maliit na sisidlan ng abo ang naiwan na inilagak sa columbarium ng Salvatierra Family Mausoleum. Sa araw-araw, matapos ang trabaho sa opisina, ay doon na nga pumupunta si Evander sa lugar kung nasaan ang abo ng asawa. At lagi nitong kasama si Aurelia. Tahimik ngayon ang buong memorial garden nang gumating si Evander. Nakasuot ng itim na coat, hawak ang maliit na bungkos ng puting lilies at paboritong bulaklak ni Rita. Sa di kalayuan nandoon si Aurelia. Hindi siya lumalapit. Hindi siya nakikialam. Pag binibisita ni Evander ang asawa, nananatili lang si Aurelia sa gilid. Hindi siya lumalapit. Alam niya ang lugar niya. Mula sa lilim ng mga puno, pinagmasdan niya lang ang lalaking matagal niya nang minamahal. Ang lalaking hindi kailanman mapapa sa kanya. Naupo si Evander sa harap ng columbarium niche kung saan nakalagay ang abo ni Rita. Dahan-dahan nitong inilapag ang mga bulaklak. Hey, mahina nitong sambit. I'm here again. Para bang may kausap talaga itong tao. Tahimik lang na nakikinig si Aurelia. I had another meeting today. A big one. We closed the deal. He would have been proud. Tahimik ang paligid. Ngunit para kay Evander, parang naririnig niya ang boses ni Rita. Ang tawa nito at parang nakikita niya rin ang paraan ng pag-angat ng kilay nito kapag nagbibiro. Ilang taon na. But I still don't know how to do this without you. Dagdag pa ni Evander. Everything feels empty. Sinusubukan ko lang na lumaban dahil may mga umaasa sa akin. Kinagat ni Aurelia ang kanyang pang-ibabang labi. Nasasaktan siyang makita na nasasaktan ito. Gusto ni Aurelia na maging masaya ang lalaking minamahal niya. Gusto niya na muling makitang bumalik ang buhay at sigla sa mga mata nito. Ngunit wala naman siyang magawa dahil alam niya na kung may isang tao man na makakapagpabalik noon, iyon ay walang iba kundi si Rita, ang babaeng mahal na mahal nito na ilang taon nang wala. Araw-araw siya ang lagi nitong kasama. Siya rin ang laging saksi kung paano itong magluksa at para bang nawalan na ng gana sa buhay. At siya rin ang tanging nakikinig dito na naging sandigan na rin ni Evander. Pero sa araw-araw na sila'y magkasama, na sila'y magkausap at sa haba ng panahon na naging malapit siya dito, hindi niya kailanman nasabi ang isang bagay. Na mahal niya ito. Hindi niya magawa. Wala siyang lakas ng loob na magtapat ng nararamdaman kasi alam niya na sa huli ay siya lang din ang masasaktan. Dahil ang puso ni Evander ay nakalibing na kasama ni Rita. Lumipas ang ilang minuto, tumayo na si Evander. Sir, mahinahon niyang sambit na makalapit ito sa kanya. Your next meeting is in 2 hours. I just wanted to remind you po. But we can postpone it if you want. Tumingin sa kanya si Evander. Pagod at malungkot ang mga mata. No? Let's go. Sabi nito. Naunang maglakad si Evander kaya agad siyang sumunod dito. Sa loob ng sasakyan habang si Evander nagdadrive at siya naman ay nasa passenger seat, nabigla siya na magsalita si Evander at nagpasalamat sa kanya kasi palagi raw siyang nariyan para samahan ito. Ginawa ko lang po ang trabaho ko, sir. Tanging sabi niya dito. Tiningnan siya ni Evander at bahagya itong humiti. Still, thank you. You're the best secretary I've ever had. At isa rin yon sa dahilan kaya hindi magawang aminin ang totoo niyang nararamdaman dito. Dahil ang tingin sa kanya ni Evander ay secretary lang talaga nito. Tahimik ang maliit na cafe sa gilid ng business district.
Kasama ngayon ni Aurelia ang mga kaibigan niya na parehong may seryosong ekspresyon. Hindi mo pa talaga nakikita? Sabi ng kaibigan niyang si Maribel habang seryoso ang tingin sa kanya. You're hurting yourself, Leah. Stop playing numb. Hindi lang dapat kay Evander umiikot ang mundo mo. Kasama nila ngayon si Trish na marahang umiinom ng kape habang nakatingin kay Aurelia. You should start dating. Dagdag pa ni Maribel. Find someone else. Huwag mong ibuhos lahat ng nararamdaman mo kay Evander. We all know, almost 6 years na pero hindi pa rin siya nakaka-move on sa pagkamatay ni Rita. At mukhang malabo nang makalimutan niya ang asawa niya. Ganun niya yung kamahal, so stop hurting yourself. Hindi siya sumagot. Tama naman si Maribel. Mahigit 6 na taon na. Mahigit 6 na taon na mula nang bumagsak ang eroplano. Ilang taon na mula nang mawala ang babaeng mahal ni Evander. At ilang taon na rin mula nang tahimik niyang mahalin ang lalaking hindi kailanman magiging kaniya. Sinubukan ko naman. Mahina niyang sagot. I tried going out with other people. I tried opening my heart. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko talaga magawang mahalin ng iba. Because my heart already belongs to him. Napabuntong hininga si Trish. Leah, you deserve someone who can love you back. Hindi yung lagi ka nasa gilid. Naghihintay sa lalaking may iba namang minamahal. But he's hurting. Sagot ni Aurelia. He's still in pain. And I can't just walk away from him. He needs someone who understands him. And you think ikaw lang makakagawa nun? Ikaw lang ba nakakaunawa sa kanya? Tanong naman ni Maribel. What about you? Sino mag-aalaga sa puso mo? You're just his secretary, Aurelia. Hindi mo trabaho na manatili sa tabi niya. Naalagaan siya. Unawain at damayan sa nangyari sa kanya. Kahit na mahal mo pa siya, hindi pa rin sapat na dahilan yon. Natahimik na lamang siya at ang mga kaibigan niya naman ay napailing. Matapos sa coffee shop, nag-aya si Trish na mag-bar at uminom naman daw sila. Dahil gusto rin ni Aurelia na kahit papaano, mabawasan ng bigat na nadarama, pumayag siya. Pagkaraan ng ilang oras at ilang baso ng alak, medyo nahihilo na si Aurelia, kaya nagpaalam na rin siya sa mga kaibigan. Di rin kasi siya pwedeng malasing ng sobra dahil may trabaho pa siya bukas. Umiikot na ang paningin niya nang makarating siya sa kanyang kondo. Gusto na sana niyang humiga at kalimutan ang bigat na nadarama nang tumunog ang cellphone niya. Hello? Miss Aurelia? Halata ang pag-aalinlangan ng pamilyar na tinig mula sa kabilang linya. Si Marietta po ito, ma'am. Isa po ako sa mga kasambahay ni Sir Evander. Bakit ka napatawag? May pinag-uutos ba siya? Wala po, ma'am, pero lasing na lasing po kasi ngayon si Sir Evander. Kanina niya pa po tinatawag ang pangalan ninyo at ayaw niya rin po na tulungan siya ng iba. Kahit po si Manang Aurora, kaya tinawagan ko naman kayo para ipalam sa inyo. Where is he? Nasa kwarto po siya ngayon, ma'am. Sinubukan na po namin na tulungan si Sir pero ikaw rin po ang gusto niya eh. Hinahanap ka po niya sa amin. I'm coming. Agad niyang sagot. I'll be there soon. Kahit na medyo lasing at pagod din, pupuntahan niya pa rin si Evander to make sure na maayos lang ito. Agad siyang tumawag ng taxi. Ibinigay ang address ng Salvatierra Mansion. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ng mga kasambahay na halatang nag-aalala. Nasa kwarto po siya, Miss Aurelia. Sabi sa kanya ni Marietta. Kanina niya pa po kayo tinatawag. Huminga muna ng malalim si Aurelia bago siya umakyat sa hagdan. Dahan-dahang binuksan ni Aurelia ang pinto ng silid ni Evander. Madilim ang loob. Tanging ilaw mula sa lampshade na nasa gilid ng kama ang nagbibigay liwanag sa malawak na kwarto. Nandoon si Evander, nakahiga sa kama. Suot pa rin ang corporate suit, nakabukas ang ilang botones ng polo. Evander, mahinang tawag niya. Bahagyang kumilos ang binata. Unti-unti nitong iminulat ang malamlam na mga mata.
Nang makita siya, isang mahinang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Aurelia, pabulong nitong sambit. Sumikip ang dibdib ni Aurelia. I'm here. Mahina niyang sagot. Tutulungan kitang magpalit at mag-ayos ha, para mas maging komportable ka. Hindi naman na tumutol si Evander. Hinayaan lang si Aurelia na alalayan nito. Maingat niya naman na inalis ang korbata. Sinunod ang coat at tinulungan itong magpalit ng mas preskong damit. Pinunasan din niya ang mukha at leeg nito ng basang bimpo. Matapos niya itong ayusin, naupo si Aurelia sa tabi ng kama. Pinagmasdan niya ang lalaking minahal niya ng tahimik sa loob ng maraming taon. Ang lalaking kayang magpatigil sa tibok ng kanyang puso at sa isang ngiti. Kaya ring durugan ito sa isang pangalan. Biglang gumalaw ang kamay ni Evander at hinawakan nito ang kamay ni Aurelia. Rita, mahina nitong bulong. Don't leave. Parang may matalim na kutsilyong bumaon sa dibdib ni Aurelia. Rita, ang pangalan niyong na naman. Saglit siyang napapikit. Gusto niyang hilahin ang kamay niya. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin dito na, ako to. Ako ang nasa tabi mo at hindi si Rita na matagal nang wala. Pero hindi niya ginawa. Sa halip marahan niyang inayos ang kumot ni Evander. Tinakpan ang katawan nito. Matulog ka na. Mahina niyang bulong. Tumayo na siya pagkatapos nun at mabigat ang bawat takbang papalayo sa kama. Paglabas niya ng kwarto, sinalubong siya ni Marieta. Ma'am, kamusta po si sir? Nakatulog na. Sagot ni Aurelia. Uuwi na rin ako. Medyo nakainom din kasi ako at kailangan ko pang pumasok na maaga bukas. Kayo na lang ang bahala sa kanya ha? Tumango ang kasambahay. Salamat po at pasensya na rin po sa abala, Miss Aurelia. Habang palabas ng mansyon si Aurelia, ramdam niya ang bigat sa dibdib. Isang bigat na matagal niya nang dala. Mahal niya si Evander, ngunit ang puso ng lalaking iyon ay laging babalik sa isang babaeng wala na. Maaga pa lamang ay nasa opisina na si Aurelia. Tahimik pa ang buong building ng Salvatierra Group. Maliban sa mahihinang tunog ng mga keyboard at ang mga hakbang ng ilang empleyadong papasok pa lamang. Nakasuot siya ng maayos na corporate dress. Ang buhok niya ay maayos na nakatali at sa kabila ng kaunting puyat, maayos pa rin ang itsura niya, tulad ng lagi. Mukha pa rin siyang kagalang-galang at talaga namang maganda. Binati siya ng mga empleyado habang dumadaan siya sa hallway. Good morning, Miss Aurelia. Good morning, magiliw niyang sagot. Ngunit sa likod ng profesional na ngiti niya na pinapakita niya sa kanila, sariwa pa rin sa isip niya ang nangyari kagabi. Si Evander, nahawak ang kamay niya at ang pangalan na tinawag nito na hindi kanya. Ilang minuto pang lumipas ang bumukas ang elevator sa executive floor. Lumabas doon si Evander. Mas maayos na ang itsura nito ngayon. Nakasuit, maayos ang pagkakastyle ng buhok. Ganon pa man, halata pa rin ang bahagyang pamumutla ng mukha nito. Hawak nito ang sentido at bahagyang nakakunot ang noo na. Hindi niya kailangang tanungin kung masakit ba ang ulo nito dahil halata naman. Dahil na rin sa sobrang kalasingan nito kagabi, hindi na nakakapagtaka kung may hangover ito. Good morning, sir. Magalang niyang bate. Morning. Namamao sa sagot naman ni Evander. Diretso itong pumasok sa opisina at naupo sa swivel chair. Saglit pa itong napapikit at hinimas ang sentido. Lumapit si Aurelia. Dala ang tablet at planner. Would you like some coffee, sir? Tanong niya sa mahinahong boses. Yeah, sagot ni Evander. That would be great. Saglit na nagdalawang isip si Aurelia bago nagsalita. Do you also want some medicine for your hangover? Napatingin naman si Evander sa kanya at bahagyang nagulat. Hangover? How did you know? Ibig sabihin ay hindi nito naaalala na pinuntahan niya ito kagabi. Mabilis siyang kinontrol ang sarili at ngumiti ng bahagya.
It's obvious po from the way you look today, sir. Formal niyang sagot. You're holding your head and your eyes look a bit tired. Tinitigan siya ni Evander ng ilang segundo. Parang may iniisip. You're really good at noticing things, sabi nito. You're very observant. I mean, I don't know how to say it properly, but you always pick up on small details. It's part of my job, sir, sagot niya. Excuse me, I'll get your coffee and medicine, sir. Lumabas na siya ng opisina at doon lang niya pinakawala ng hininga na matagal niyang pinigil. Ilang minuto lang, bumalik siya dala ang isang tasa ng mainit na kape at ang gamot. Maingat niyang inilapag iyon sa mesa ni Evander. Here you go, sir. Thank you, sabi nito at agad na ininom ang gamot at sinundan ng kape. I really appreciate this. Tumango lamang si Aurelia. Now, what's my schedule for today? Tanong ni Evander habang binubuksan ang laptop. Binasa ni Aurelia ang laman ng tablet. You have a board meeting at 10, lunch with the investors at 1, and a video conference with the Singapore branch at 4. Saglit siyang nag-pause bago muling nagsalita. But if your headache gets worse, sir, I can handle some of the tasks for you. I can reschedule or take care of some of the meetings if needed. Napatingin si Evander sa kanya. Seryoso. No. Mariin itong sagot. I'll handle it. Sir? I mean it, Aurelia. Putol nito. You've already done so much for me. I don't want to add more to your workload. You're already carrying half of this company on your shoulders. At baka bumaba ang tinig nito. Mapagod ka na sa akin at umalis ka pa. And I don't want that. Ayokong iwan mo ako. Biglang uminit ang dibdib ni Aurelia. I understand, sir. Mahinahon niyang sagot. I'll stick to the schedule na lang po. Tumango naman si Evander at muling tumingin sa mga dokumento sa mesa. Tahimik, ngunit puno ng tensyon ang conference room ngayon. Nasa loob sina Evander at Aurelia, kasama ang ilang executives ng Salvatierra Group at ang grupo ng Korean investors na dumating upang pag-usapan ng isang malaking partnership. Nakahilera sa lamesa ang mga tablet, laptop, dokumento at mga tasa ng kape. Ngunit sa kabila ng professional na setup, may isang bagay na agad napansin ni Aurelia. Isa sa mga Korean investors, si Mr. Han ay halatang hindi nakatuon sa presentation. Sa tuwing nagsasalita si Aurelia, naglalatag ng figures o nag-e-explain ng projections. Nakatutok ang mga mata nito sa kanya. Hindi iyon ang uri ng tingin ng isang negosyanteng interesado sa data. Iyon ay tingin ng isang lalaking humahanga. Miss Aurelia, sabi ni Mr. Han sa malinis na English, you're very impressive. Not only intelligent, but also very beautiful. Napahinto ang ilang tao sa mesa. Ngumiti si Aurelia. Sanay sa ganitong uri ng komento sa kabila ng pagiging professional niya. Thank you, Mr. Han. Magalang niya sagot. You're single, right? Biglang tanong nito. Bahagya namang nagulat si Aurelia. Excuse me. Biglang sumingit si Evander. Malamig ang boses. We're here to discuss business, not my secretary's personal life. Napatingin ang lahat kay Evander. Kita ang bahagyang ines sa mga mata ni Evander. Ang panga nito ay bahagyang nakatiim na tila pinipigilan ng sarili. Bahagyang napahiya si Mr. Han. Of course, my apologies. It's okay, Mr. Han, sabi ni Aurelia para mawala ang tensyon. And you're right, I'm single. Naramdaman ni Aurelia ang tingin sa kanya ni Evander. Ngunit hindi niya ito nilingon at nagpatuloy na lang sa pag-present. Hindi niya binigyan ng kahulugan ang ginawa ni Evander. Hindi dapat. Alam niyang kahit na kailan, wala siyang karapatang umasa na dahil ang puso ni Evander ay matagal ng pag-aari ng isang babaeng wala na.
Matapos ang meeting, naging matagumpay ang kanilang kasunduan. Nagpaalam ng mga investors at muling bumalik sa katahimikan ng opisina. "Let's have lunch outside?" Biglang sabi ni Evander ka Aurelia. Nagulat siya. "Sir? I mean, we still need to discuss a few things. Might as well do it somewhere else." Tumango siya. "Of course." Dinala siya ni Evander sa isang 5-star restaurant sa gitna ng lungsod. May malaking bintanang salamin at tugtog ng piano sa background. Para itong eksena sa isang romantikong pelikula. Kung hindi mo lang alam ang katotohanan sa pagitan nila, iisipin mong isa itong romantic date. Nag-order si Evander ng steak at pasta para sa kanila, pati na rin ng wine. "Is this okay?" Tanong nito. "Yes, sir." Habang naghihintay ng pagkain, nagsalita si Evander. "I'm planning to visit Rita's family this weekend," sabi nito. Bahagyang kumirot ang dibdib ni Aurelia. "Oh, I see. May ipag-uutos po ba kayo sa akin?" "Yes. I want you to prepare some gifts for them," sagot ni Evander. "For her parents." Tumango siya. "Of course, I'll take care of it." Nang dumating ang pagkain, tahimik silang kumain. Ngunit ang bawat salita ni Evander ay umiikot lamang sa iisang pangalan. "Rita loved this place," sabi nito habang hinihiwa ang steak. "We used to come here when she was stressed." "Rita would have loved this wine," dagdag naman ito. "She always said it tasted like summer." Tahimik na nakikinig si Aurelia. Bawat salita ay tila patak ng alkohol sa sugat na matagal nang bukas. "And after she died," huminto si Evander saglit. Tila nilulunok ang kirot. "I promised myself I would never abandon her family. Her parents lost their daughter, and I'm all they have now." Mula nga nang mamatay si Rita sa plane crash, ang mga magulang nito ay nasa ilalim na ng pangangalaga ni Evander. Ito ang nagbabayad ng bahay nila, ng medical bills, ng mga luho at pangangailangan. Si Evander din ang nagbabayad ng malaking utang na iniwan ni Rita na kahit si Evander ay hindi alam kung para saan. Matapos ang lunch, dumaan siya sa ilang boutique at specialty stores para bumili ng mga regalo. Mga mamahaling tsaa, bags, scarves, at imported na health supplements para sa mga magulang ni Rita. Habang hawak niya ang mga shopping bags, naisip niya, siya ang nasa tabi ni Evander araw-araw. Siya ang umaalalay. Siya ang nagmamahal. Ngunit ang lahat ay ginagawa niya para sa isang babaeng wala na. At kahit gaano pa siyang maging malapit kay Evander, lagi siyang nasa anino ni Rita. Tahimik ang daan patungo sa residence kung saan nakatira ang mga magulang ni Rita. Nasa loob ng itim na luxury SUV sina Evander at Aurelia. Si Evander ay seryoso, nakatingin sa unahan. Si Aurelia naman ay tahimik. Pagdating nila sa malaking bahay na tila mansyon, sinalubong agad sila ng mga tauhan ng kasambahay na talagang hinire ni Evander nang sa ganon ay hindi na mahirapan sa trabaho o anumang mga gawain ng mag-asawa. "Dumating na po si Mr. Salvatierra," sigaw ng isa. Agad na lumabas ang mag-asawang magulang ni Rita. "Evander!" Masayang sigaw ng ina ni Rita. Agad na niyakap si Evander. "Mama, kamusta po kayo?" Magalang na tanong ni Evander at niyakap itong pabalik. "Ayos lang naman kami, anak. Masaya kami na binisita mo kami." "Pasensya na po kung ngayon lang po ako nakabisita. Naging abala rin ho kasi ako sa negosyo." "Ayos lang yun, masaya lang kami na binisita mo ulit kami." Tahimik na nakatayo si Aurelia sa likuran. Pinapanood ang eksena. Kahit may sarili pang kakayahang magtrabaho ang mga magulang ni Rita, hindi sila pinapayagan ni Evander. May regular allowance sila, may private doctor, may staff, may driver. Lahat ng kailangan binibigay ni Evander at wala tong hinihinging kapalit.
Pumasok sila sa loob ng mansyon at pinaganda sila ng mga kasambahay ng pagkain. Habang kumakain sila ng tanghalian, masaya nagkukwento ang mga magulang ni Rita tungkol sa kanilang buhay. Binisita mo ulit si Rita? Tanong ng ina ni Rita. Tumango si Evander. Opo, madalas ko siyang puntahan. Mabuti naman. Tsaka kung natutuwa si Rita na lagi kang nakikitang naroon. Napayo ko sandali si Aurelia. Tahimik lang siyang kumakain. Nakikinig sa bawat salitang tila kutsilyong humihiwa sa puso niya. Maya-maya, nagsalita ang ama ni Rita. Evander, marahang sabi nito. May napupusuan ka na ba ngayon? Natigilan sila. Nag-angat siya ng tingin sa magulang ni Rita na naghihintay bago niya tiningnan si Evander. Saglit naman natahimik si Evander. Tila nag-iisip. Tila hinahanap ang tamang sagot. Napatingin ito kay Aurelia at ilang sandali lamang ngunit sapat na iyon para bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Ngunit agad din itong umiwas ng tingin. Walang nakapansin maliban kay Aurelia. Tumawa ng marahan si Evander. Wala po, sagot nito. Wala pa rin. Until now. I'm still in love with Rita. And I don't plan to enter another relationship. Parang may bumagsak na mabigat sa dibdib ni Aurelia. Pinilit niyang ngumiti. Pinilit niyang maging profesional. Ngunit sa loob niya, isang katotohanan ang malinaw. Kahit gaano niyang kamahal si Evander, kahit gaano siyang kalapit, hindi siya kailanman ang pipiliin ng lalaking ito. Dahil ang puso niya ay nakalibing kasama si Rita. Lumipas ang ilang linggo matapos ang pagbisita nila sa pamilya ni Rita. Muling bumalik si Evander sa malamig at abala nitong mundo. Mga board meeting, international calls, at walang katapusang expansion plans. Isa sa mga pinakaimportanteng proyekto ngayon ng Salvatierra Group ay ang pagpasok sa isang bansang hindi na nila naaabot. Ang Luxembourg, isang sentro ng international finance at luxury investments. Doon nila balak itayo ang susunod na global headquarters. At syempre, kasama si Aurelia. Hindi lang bilang sekretarya kundi bilang kanang kamay ni Evander. Mahaba ang biyahe tungo sa Luxembourg. Tahimik si Evander. Nakatingin sa ulap sa labas ng bintana. Si Aurelia naman ay abala sa tablet. Inayos ang schedule, mga dokumento at listahan ng meetings. Sir, mahinang sabi niya, our meeting with the Delacroix Group is tomorrow at 11 a.m. sa restaurant ng hotel. After that, may tour sila sa kanilang investment properties. Tumango si Evander. Okay. Naging tahimik ulit sila. Hindi na iyon bago kay Aurelia. Sanay na siya sa ganitong katahimikan. Sa pagitan ng lalaking patuloy na nabubuhay sa alaala ng isang babaeng wala na. Pagdating nila sa Hotel Etoile, isa sa pinakamahal at pinaka-exclusive sa bansa, agad silang sinalubong ng marangyang interior. Marmol na sahig, kristal na ilaw, at mga taong pawang mayayaman at elegante. Habang naglalakad sila patungo sa restaurant kung saan gaganapin ang meeting, may isang babaeng biglang tumawid sa paningin ni Aurelia. Matangkad, maputi, mahabang buhok, at may isang kakaibang pamilyar na tindig. Napahinto si Aurelia. Napailing siya. Namamalikmata lang siguro siya. Pinaniwala niya ang sarili na baka pagod lang siya kaya kung ano-ano ang nakikita niya. Sinundan na lang niya si Evander sa loob ng restaurant. Maayos ang takbo ng usapan. Ang mga Delacroix ay impressed sa lawak ng empire ni Evander. Naging formal, profesional at magaan ang lahat. Ngunit kahit abala si Aurelia sa pagkuha ng notes, may kung anong hindi mapakali sa dibdib niya. Parang may mata na nakatingin. Parang may presensyang hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos ng meeting, tumayo si Evander. Let's go, sabi nito kay Aurelia. Ngunit paglabas nila ng restaurant, biglang huminto si Evander. Sir?
Nag-aalala na tawag ni Aurelia. Hindi ito sumagot. Nakatitig lamang ito sa isang direksyon. At nang sundan ni Aurelia ang tingin nito, parang huminto sa pag-inog ang mundo. Isang babae ang nakatayo malapit sa lobby. Mahabang itim na buhok, maputing balat. Isang babae na sobrang pamilyar sa kanila. At sa magkabilang gilid nito ang kambal ng batang lalaki at babae. At ang mukha ng mga bata, parang kinopya mula kay Evander. Ang mata, ang ilong, lahat. Animoy Xerox copy ni Evander. Ang ina ng mga batay kamukhang kamukha rin ng patay na asawa ni Evander. Hindi. Bulong ni Aurelia. Nagtagpo ang mga mata ng babae at ni Evander. Rita? Napahinto rin ng babae. Parang nakakita ng multo. Pareho silang natulala. Parang ang mahigit 6 na taon na sakit, pagkawala at pagluluksa, sabay-sabay bumagsak sa isang iglap. Hinawakan ng babaeng mukha ni Rita ang kamay ng mga bata at akmang aalis na. Pero mabilis na tumakbo si Evander palapit habang tinatawag ang pangalang Rita. Sumunod naman si Aurelia. Naabutan ni Evander ang babae at hinawakan ni Evander ang kamay nito. Kaya natigil ito sa paglakad. I can't believe this, sabi ni Evander habang nakatingin sa babaeng kamukha ni Rita. Kahit pa may maliit na pilat sa gilid ng pisngi, kahit pa bahagyang nag-iba ang buhok at forma, kahit pa may kakaibang lungkot sa mga mata nito, kahit si Aurelia ay nasabing ang babaeng kaharap nila ay walang iba kundi si Aurelia, ang babaeng minahal ni Evander. Ang babaeng inayakan at pinagluluksaan nito sa loob ng 5 taon. Ang babaeng inilibing nito kahit walang buong bangkay. Mom? Mahinang tawag ng batang lalaki at hinawakan ng kamay ng babae na ina nito. Who is he? Ang batang babae naman ay nakatitig din kay Evander, tila nagtataka. Mom? Ani rin ng babae. Who is that man? Parang sinaksak sa dibdib si Evander sa narinig. Tumingin ito sa 2 bata. Ang mga mata, ang hugis ng ilong, ang panga. Parang sarili nitong mukha ang nakikita nito sa salamin ng kanilang mga anyo. Rita, nanginginig ang tinig ni Evander. Who are these kids? Hindi naman sumagot si Rita. Ang mga mata rito ay naglalaro sa pagitan ni Evander at ng sahig. Parang may bumabagabag. Parang may kinatatakutan. I think you're mistaken, sir. Nauutal na sabi ng babaeng kamukha ni Rita. I don't know you. Rita, it's me. It's Evander. Your husband. Nanlaki ang mata ng mga bata. Husband? Ulit ng batang babae. Mom? What does it mean? You're married? And what about Dad? Dugtong ng batang lalaki. What about Daddy Daniel? Rita, sabi ni Evander habang ang mga mata ay nagsusumamo na nakatingin sa babaeng kamukha ni Rita. I know it's you. Hindi ako maaaring magkamali. Alam ko na ikaw yan. Si Aurelia na tahimik lang sa gilid ay halos hindi makahinga. May kung anong kutob siyang naramdaman dahil sa isa pang pangalan na binanggit ng mga bata. Daniel? Ang Daniel na minsan naging business partner ni Evander? Ang lalaking bigla na lang nag-pull out ng lahat ng investment at naglaho ng parang walang paliwanag. Ang lalaking naging dahilan ng $1,000,000 pagkawala at halos pagkalugi ng ilang proyekto nila. Iyon bang ama ng mga batang to? Iyon din ba ang asawa ng babaeng kamukhang kamukha ng namayapang asawa ni Evander? Rita, mariing sabi ni Evander, look at me, please. Hindi mo ba ako nakikilala? Hindi mo ba naaalala ang nakaraan natin? It's me. I'm Evander. I'm your husband. Saglit na nagbago ang ekspresyon ng babae. May dumaan na sakit at guilt sa mga mata nito, ngunit agad din niyong nawala. I'm sorry. Mariin ito ang sabi. But I don't know you, sir.
You really have the wrong person. Stop calling me sir. Halos pakiusap ni Evander. It's me. You're Evander. Mom? Nanginginig ang tinig ng batang babae. Are you okay? Sa sandaling iyon, Rita! Isang tinig ng lalaki ang pumagitna sa tensyon. Mula sa loob ng restaurant ay lumabas ang isang matangkad at seryosong lalaki. Everything okay? Tanong nito habang papalapit. At nang makita ni Evander ang muka, lalo pang nahalinhan ng pagkabigla ang mukha nito. Si Aurelia naman ay animoy binuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Nakatingin lamang siya sa bagong dating na lalaki. Daniel, nalaki rin ang mata ng lalaki. Evander? Gulat nito ang sabi. Ang hangin sa paligid ay tila bumigat. Tama ang iniisip ni Aurelia kanina. Ang Daniel na tinutukoy ng mga bata at ang Daniel na dati ka-business partner ni Evander ay iisa lang pala. Han? Agad na lumapit ang babaeng kamukha ni Rita kay Daniel. Hinawakan ito sa braso na para bang naghahanap ng proteksyon. Daniel, mahinang sabi nito. This man? He's saying I'm his wife. Nagtagis ang panga ni Daniel. At anong sinabi mo? Tanong nito. I told him that I don't know him. Sagot ng asawa ni Daniel. Because I really don't. You don't know me? Ani naman ang naguguluhan na si Evander. We were married. You disappeared in that plane crash. I mourned you. I buried you. Hindi siya si Rita. Mariing sabi ni Daniel. Siya? Si Ashley. Ang asawa ko. Ang asawa mo ay matagal nang patay. But I know she's my wife. Pagalit naman na sabi ni Evander, kaya hinawakan niya ito sa braso na para pakalmahin. Kilala ko ang asawa ko at alam kong siya yon. Pilit nilang itinanggi na si Ashley ay hindi si Rita. Galit na si Daniel at inilayunan nito ang mag-iina sa kanila. Pilit naman ni Evander na pinagpipilitan na si Rita iyon. Kailangan pa ni Aurelia na pakalmahin ng boss nang sa ganon ay hindi ito gumawa ng malaking iskandalo. Tahimik ngayon ang loob ng sasakyan. Ang ilaw mula sa mga street lamps sa labas ay dumaos-dos sa salamin. Gumuguhit ng mahahabang anino sa mukha ni Evander. Nakaupo ito sa tabi ni Aurelia. Ngunit parang milya-milya ang layo ng pagitan nila. Mula pa nang umalis sila sa hotel, mula pa nang makita nila ang babaeng kamukhang-kamukha ng asawa nito, may asawa, may mga anak, na hindi na huminto ang isip ni Evander. Parang may lindol sa loob ng kanyang dibdib. Bigla itong huminga ng malalim at humarap kay Aurelia. You saw it too, right? Nanginginig ngunit mariin itong sabi. We both know that was her. That wasn't just some woman who looked like her. That was Rita, my wife. It was her. Hindi naman sumagot si Aurelia. Hindi dahil wala siyang gustong sabihin, kundi dahil kapag nagsalita siya, baka tuluyan ng mabasag ang tinig niya. Alam niya rin na si Rita iyon. At alam din ni Aurelia na sa sandaling iyon, tuluyan ang nawala ang munting pag-asang matagal niyang iningatan sa puso niya. Almost 6 years, Aurelia. Patuloy ni Evander. Halos pabulong na ang tinig na para bang kinakausap ang sarili. For almost 6 years, I believed she was dead. I buried what was left of her. I mourned her every single day. And then suddenly, she's alive. She has children. She has another husband. Ipinikit nito ang mga mata. I don't know what to feel. I don't know what to think. But one thing is clear. I need to know the truth. Huminto ang sasakyan sa harap ng hotel na tinutuluyan nila. Ngunit hindi agad bumaba si Evander. Sa halip ay humarap ito kay Aurelia. I want you to do some research. Mariin itong sabi. Find everything about Daniel.
About his wife? About those children? I need to know if that woman is really Rita. And if those children are mine. Para namang may tuluyang sumabog sa loob ni Aurelia. Pakiramdam niya ay para bang may matulis na kutsilyong dahan-dahang tinarak sa dibdib niya. Tahimik lamang si Aurelia, ngunit sa loob-loob niya, unti-unti nang nadudurog ang puso. Matagal niya nang alam na hindi siya kailanman ang pipiliin. Ngunit ang maririnig nito ngayon, ang buong mundo ni Evander ay muling iikot sa babaeng inakala nilang patay na. At parang sinabuyan ng asin ang matagal na niyang sagot. Sir, mahinang sabi niya, pinipilit panatilihin na matatagang tinig. I'll do what you ask. Gusto niyang tumanggi. Gusto niyang sabihin na hindi niya kaya, na masyadong masakit ang utos na yon. Pero siya ang sekretarya ni Evander. At higit sa lahat, siya ang babaeng umibig sa lalaking hindi kailanman magiging kanya. You don't understand how important this is to me. Dagdag ni Evander. If she's really Rita, then everything changes. That's right. Everything will change. Ang lahat ng pangarap ni Aurelia, ang lahat ng pag-asang tahimik niyang binuo sa loob ng 5 taon, lahat ng iyon ay mawawala. Do whatever it takes. Sabi pa ni Evander. Dig into Daniel's background, his finances, his movements for the last 5 years. I want to know how he met that woman. I want to know what happened after that plane crash. I want answers. Tumango lamang si Aurelia. I will, sabi niya. I'll find everything. Ngumiti si Evander ng bahagya, puno ng determinasyon. Thank you, Aurelia. I know I can count on you. Kung alam lang nito, na sa bawat salitang yon, mas lalo lamang nabibigatan ng puso ng babaeng nasa tabi nito. Pagpasok ni Aurelia sa hotel room niya, agad siya napaupo sa gilid ng kama. Parang nawala ng lakas ang kanyang buong katawan. Pumikit siya, ngunit ang mukha ni Rita ay patuloy na bumabalik sa kanyang isipan. Ang paraan ng paghawak nito sa mga bata, ang pagtatago nito sa likod ni Daniel, at ang malamig na pagtanggi nito kay Evander. She's alive. Bulong niya sa sarili. Ang babaeng minahal ng lalaking minahal niya ay para bang muling bumangon mula sa hukay. At ngayon, kailangan niyang tulungan si Evander na alamin kung si Rita at Ashley ay iisa. Kailangan niyang hukayin ang katotohanan. Kahit alam niyang sa bawat piraso ng impormasyong mahahanap niya, mas lalo lamang siyang masasaktan. Sinunod niya ang utos ni Evander kahit pa mabigat iyon sa loob niya. Sa loob ng ilang araw, ginawa niya ang lahat. Sa permission na rin ni Evander, ginamit niya ang koneksyon ng mga Salvatierra. Nang sa ganon, ay mapadali ang paghahanap nila ng clue and information tungkol kay Daniel. Isa-isa niyang binuksan ang mga files na nakuha nila. Full name, Daniel Reyes. Former business partner of Evander Julio Salvatierra. Bigla na lang itong nawalang mahigit 6 na taon ang nakaraan. Nagbago ng bansa. Nagpakasal din ito sa isang babaeng nagngangalang Ashley Rivera. Parang may humigpit sa lalamunan ni Aurelia. Maliban ho doon, sir, wala na siyang nahanap na kahit ano tungkol kay Daniel. Sobrang pribado, ni hindi nga pinakita na may anak pala itong kambal. At kahit picture ng asawa nitong si Ashley ay walang lumalabas. What if she really is her? Pabulong niya. What if Evander finally gets her back? At anong mangyayari sa kanya? Ano na lang ang lugar at puwang niya? Isa lamang sekretaryang naghihintay ng 5 taon. Isang babaeng nagmahal sa katahimikan. Isang pusong walang karapatang umangal. Tumulo ang luha niya, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Wala siyang karapatan na umiyak. Hindi siya ang asawa. Hindi siya ang minahal. Isa lang naman siyang empleyado.
At ito ang utos ng kanyang boss. Kaya, kahit pa bawat paghahanap niya ng impormasyon ay parang pagdurog sa sarili niyang puso, gagawin niya. Dahil mahal niya si Evander at minsan, ang magmahal ay pipiliing masaktan para sa kaligayahan ng taong mahal mo. Tahimik ngayon ang opisina ni Evander. Mabigat ang hangin at parehong seryoso ang kanilang ekspresyon. Nakatayo lamang si Aurelia sa harap ng mesa ng kaniyang boss. Hawak ang tablet na naglalaman ng lahat ng impormasyong natipon niya sa nakaraang araw. Sir, maingat niyang simula. I've checked everything I could find about Daniel. Speak, malamig nitong sabi. Daniel Reyes. He turns out to be a business partner of the company we were supposed to deal with here in this country. That explains why we saw him at the hotel restaurant that night. Huminga siya ng malalim. Other than that, very limited ang impormasyon. Wala siyang masyadong digital footprint for the last 5 years. It's like he intentionally erased himself. Dahan-dahang humarap si Evander sa kanya. Nothing else? Mariin niyang tanong. No background? No history? No explanation of how he met Rita? Umiling si Aurelia. I'm sorry, sir. That's all I could find for now. Isang mabigat na katahimikan ang bumagsak sa pagitan nila. Then we need to hire someone. Biglang sabi ni Evander. A private investigator. I don't care how much it costs. I need to know everything about them. Napatingin si Aurelia sa kanyang boss. Sir, maybe we should be careful. What we're doing is already bordering on invading their privacy. If Danielle finds out, I don't care! Sigaw ni Evander. Biglang bumagsak ang kamao sa mesa. Napapitlag naman sa gulat si Aurelia. I lost my wife once. Patuloy nito na ang boses ay nanginginig sa galit at sakit. I buried her. I mourned her. And now she's walking around alive? With another man? With children that might be mine? You expect me to just sit back and do nothing? Hindi agad nakasagot si Aurelia. I'm just saying we should. Enough! Putol na Evander. Do it! At ginawa nga nila ang utos nito. Makalipas ang ilang araw, bumalik ang investigator na may dalang makapal na folder. Si Aurelia ang unang nagbasa nito. At sa bawat pahina ng kanyang binubuklat, lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Sir, mahina niyang tawag kay Evander. The investigator found something. Agad na lumapit si Evander. Danielle and his wife, her legal name is Ashley Rivera. They have twin children, a boy and a girl. Their names are Elio and Elise. Age? Mabilis na tanong ni Evander. 4 years and 5 months. Sagot niya. Parang may sumabog sa ulo ni Evander. 4 years and 5 months. Eksaktong tugma sa panahon ng mangyaring plane crash. Kung si Rita ay buntis noon. Kung nabuhay ito. Kung iniligtas ito ni Danielle. Those are my children. Pabulong na sabi ni Evander. Nanginginig ang buong katawan sa emosyon. They're my kids. I know it. Sir, we don't know that for sure. But the timeline matches. Halos pasigaw na sagot ni Evander. The ages. The disappearance. Everything fits. Danielle probably took her when she was vulnerable. Maybe she had amnesia. Maybe she lied to her. Maybe he convinced her that he was her husband. Para nang tuluyang nasiraan si Evander. They stole my life from me. They stole my wife. They stole my children. Lumapit si Aurelia sa kanyang boss para pakalmahin ito. Sir, please, you're jumping into conclusions. We don't have solid proof yet. We need DNA tests. We need legal confirmation. If you confront them now, it could turn into a scandal. Or worse. Stop telling me what to do! Sigaw ni Evander. Napatigil si Aurelia. You don't understand. Galit pa nitong dagdag.
You've never loved someone the way I loved Rita. You don't know what it's like to lose half of your soul and then suddenly see it alive in front of you. Parang sinampal ng malakas si Aurelia sa bawat salitang iyon. Oo, hindi niya alam dahil hindi siya ang babaeng minahal. Pero alam niya kung paano masaktan sa katahimikan. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Violeta de la Peña from Kuwait, Aurora Ignacio from Rizal Province, at Mirna Gimoro from Bonga Bulan, Sorsogon. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga-saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para i-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig. I'm just trying to protect you. Mahina niyang sabi sabay atras palayo dito. And the company. And yourself. Protect me? I don't need that, Aurelia. Mabait na tumawa si Evander. What I need is the truth. And I will get it. No matter what it takes. Napayuko na lamang si Aurelia. Sa sandaling iyon, malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi niya kayang pigilan si Evander. At habang mas lumalapit ito sa katotohanan, mas lumalayo naman ito sa kanya. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, kung si Rita nga'y buhay, wala nang lugar sa puso ni Evander para kay Aurelia. Patuloy ang pag-ikot ng mundo ni Evander sa isang pangalan sa lumipas sa mga araw. Bukang bibig nito ang pangalan ni Rita. Araw at gabi, iyon ang laman ng bawat ulat. Bawat tawag mula sa investigator, bawat pag-uusap sa loob ng opisina, iba't ibang records ang lumalabas. Isang babaeng may ibang pangalan, isang legal na asawa ni Daniel, isang ina ng kambal. Ngunit sa bawat retrato, sa bawat kuhang retrato na dumarating sa email ni Aurelia, iisa lamang ang nakikita nila. Ang mukha ng babaeng minsang inilibing ni Evander. Ang babaeng minahal nito ng buong buo. Her current legal name is Ashley Rivera. Paliwanag ng investigator sa huling report. But facial recognition software shows 98% match with Rita Salvatierra. Nanginginig ang kamay ni Evander habang binabasa iyon. She changed her name. Pabulong nitong sabi. But she didn't change her face. Tahimik lamang si Aurelia sa gilid, hawak ang tablet. Sa bawat ebidensya na lumalabas, mas lalo lamang lumalakas ang paniniwala ni Evander at mas lalo rin nabibiyak ang puso ni Aurelia. Dahil sa bawat banggit nito ng pangalang Rita, pakiramdam niya ay unti-unti siyang nawawala. Isang araw, muli nilang nakamiting si Daniel. Isang formal business dinner sa isang high-end restaurant na puno ng mga executive at investors. Ngunit sa gitna ng lahat ng yon ay parang may ulap ng tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Napansin agad ni Aurelia kung paano hindi makatingin si Daniel ng diretsyo kay Evander. Ilang beses itong ibinaba ang tingin at tila may tinatagong kaba. Mr. Reyes, malamig na sabi ni Evander, hawak ang wine glass. You look uncomfortable. Pilit na ngumiti si Daniel. Just tired from traveling, Mr. Salvatierra. Pero alam ni Aurelia na may mali. At alam din niyon ni Evander. Sa buong meeting, ilang beses binanggit ni Evander ang pangalan ni Rita. Parang sadya. My wife used to love this kind of food. Nito habang nag-order. Rita had excellent taste. Kitang-kita ang bahagyang panginginig sa kamay ni Daniel. Ilang araw pagkatapos nun, isang hindi inaasahang pakiusap ang binitawan ni Evander.
Aurelia, tawag nito habang nasa loob sila ng sasakyan. Samahan mo akong pumunta sa school ng mga bata. Nanlaki ang mata niya. Sir, that's not a good idea. I just want to see them. Mahina nitong sabi. Just once. Please. Huminga naman ng malalim si Aurelia. Sir Evander, this is crossing a line. I know. Sagot nito habang nakatuon ang tingin sa unahan. But I can't stop myself. At sa huli, sumuko rin siya at pumayag sa gusto nito. Tahimik ang campus ng eksklusibong paaralan. Naroon ang mga bata. Naglalaro sa playground habang hinihintay ang kanilang mga magulang. At doon, sa gitna ng tawanan at sigawan, nakita nila ang kambal. Nang makita sila ng mga ito, agad itong lumapit. Hey! Masayang sigaw ng batang lalaki. It's you! Ngumiti naman ang batang babae na may suot na maliit na backpack. It's nice to see you again. Napatigil si Aurelia at nakatitig lang sa mga bata na kamukhang kamukha ni Evander. You look like my twin brother. Dagdag naman ng batang babae. We've been thinking about you ever since we saw you. Dahan-dahang yumuko si Evander sa harap nila. Have you? Mahina nitong tanong. Nangingilid ang mga mata. Tumango ang kambal. We were confused, sabi ng batang lalaki. Why do you look so much like us? Hindi naman agad nakasagot si Evander. Inabot niya ang kamay ng dalawa. You're very smart, kids. Anito at pilit na ngumiti. At sa sandaling iyon, nakita ni Aurelia ang isang Evander na hindi niya pa kailanman nakita. Malambot, marupok, at puno ng hindi maipaliwanag na saya. Alam niya na agad na may nadarama itong kakaibang koneksyon sa mga bata. Bago sila umalis, nakiusap si Evander sa kambal. Can you keep this a secret? Maingat nitong tanong. Don't tell your parents that you saw us today. Nagkatinginan ng kambal. Why? Tanong ng batang babae. It's complicated, sagot ni Evander. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo ay tumango rin ang dalawa. Okay, sabi nila. We promise. Did you see them? Tanong nito kay Aurelia. They felt so close. Parang matagal ko na silang kilala. Pagbalik nila sa Pilipinas, halos hindi pa man nakakapagpahinga ng maayos si Evander mula sa mahabang biyahe, ay agad na nitong sinabi ang una nitong destinasyon. Sa parents ni Rita, gusto ko silang makita. Hindi na nagtanong si Aurelia. Sumunod na lamang siya gaya ng lagi niyang ginagawa. Ang mansyon ng magulang ni Rita ay nananatiling tahimik. Tila ba nakapirme pa rin sa araw na nawala ang kanilang anak. Ang hardin ay maayos pa rin. Ang mga rosas na tanim noon ni Rita ay patuloy na namumulaklak. Ngunit ang loob ng bahay, puno ng katahimikan na mabigat sa dibdib. Sinalubong sila ng mag-asawa na may pilit ng ngiti. Evander, sabi ng ina ni Rita na bahagyang nanginginig ang boses. It's been a while. Ngumiti si Evander nang magalang ngunit halata sa mga mata ang pagod at tensyon. Nais ko lang po kayong kamustahin, sabi nito. Tumango naman ang ama ni Rita. We're surviving, sagot nito. Thanks to you. Umupo silang tatlo sa sala. Si Aurelia ay nasa gilid lamang. Tahimik na nakikinig sa usapan ng mga ito. Ramdam niya ang kakaibang aura na parang may tinatagong bigat ang bawat salita. Nag-usap-usap sila tungkol sa mga pangkaraniwang bagay, kalusugan, panahon, negosyo. Ngunit biglang naputol ang normal na daloy ng usapan nang biglang magsalita ang ina ni Rita. Evander, anito sabay higpit sa hawak na tasa ng tsaa para bang may kung anong bumabagabag dito. You don't have to torture yourself anymore. Napatingin ang dalawa sa kanya. Wala nang pag-asa. Dagdag nito. Patay na si Rita. Matagal na. Napatigil din si Aurelia sa paghinga.
Hindi pa sila nagsasabi ng kahit ano. Pero tila may alam ng mga ito kung ano nga bang nangyayari kaya nakakapagtaka iyon. Dahil paano nilang nalaman? At kung sino man ang nakita mong kamukha niya. Dugtong pa ng ama ni Rita. Sigurado kami hindi iyan ang anak namin. Hindi Rita ang babaeng yan. Ibang tao ang nakita mo. Nagkataon lang na kamukha niya. Mabilis na nagkatinginan sina Evander at Aurelia. Kamukha? Dahan-dahang ulit ni Evander. What do you mean by that? Wala naman po akong sinabi sa inyo na may nakita akong kamukha ng asawa ko. Nanlaki ang mata ng mag-asawa. Halatang hindi nila inaasahan ang tanong. Ang itsura nila ngayon ay para bang mga kawatan na nahuli sa akto. Nauta lang ina ni Rita. Nabalitaan lang namin na may nakita ka raw na kamukha ng anak namin. People talk. From who? Mariing tanong ni Evander. Nagkatinginan ang mag-asawa. May nakausap lang. Sagot ng ama ni Rita. We just heard about it. Mas lalong tumindi ang kutob ni Aurelia. Hindi iyon sapat. Ang nakakaalam lamang tungkol sa babaeng kamukha ni Rita ay sila. Si Evander, si Aurelia, si Daniel, at ang investigator. Wala pa silang sinasabihan kahit kanino. Kahit ang pamilya ni Evander ay walang alam. So paano? Paanong nalaman ng mga magulang ni Rita? Ngunit pinili ni Evander na hindi ipahalata ang pagdududa. Bahagya itong umiti. I know she's dead. Mahina nitong sabi. And I'm not hoping that she's alive. Natanggap ko na po ang pagkawala niya. Tumango ang ina ni Rita. Tila ba nakahinga na ng kaunti. That's good, sabi nito. You should move on. Ngunit sa likod ng mga salita nakita ni Aurelia ang takot at ang pagdududa. At sa likod ng katahimikan ni Evander, alam niyang nagsisimula pa lang ang isang malaking katotohanan na pilit tinatago ng lahat. Hindi pa man sila tuluyan nakaalis sa anino ng pagbisita ng mga magulang ni Rita, alam na ni na Evander at Aurelia na may mali. Hindi simpleng coincidence na alam ng mga ito ang tungkol sa babaeng kamukha ni Rita. May nagsabi sa kanila. May nag-leak. At higit sa lahat, may gustong pagtakpan at marahil kasabwat ang mga ito roon. Kaya pagbalik pa lamang sa opisina, agad na tinawagan ni Evander ang investigator. I want everything. Mariin itong sabi sa telepono. Flight records, bank movements, locations. Lahat ng galaw ni Daniel at ng pamilya niya. Walang ititira. Tahimik si Aurelia sa gilid. Ngunit ramdam niya kung gaanong kabigat ang hangin sa loob ng silid. Hindi na ito basta paghahanap ng multo ng nakaraan. Ito ay paghahanap ng katotohanan na pilit inilibing ng isang tao. Makalipas ang ilang araw, muling tumawag ang investigator. Sir, sabi nito na mabigat ang boses. They're gone. Gone? Singhal na sabi ni Evander. Daniel and his family left the country. Saan bansa sila pumunta? The thing is, sir, ginamit ni Daniel ang halos lahat ng connection niya. Dummy passports, shell companies, fake business trips. He made sure na hindi madaling matrace ang eksaktong kanaroroonan nila. Mas lalo lamang naging kahina-hinala ang lahat. Kung wala silang tinatago, bakit tatakas? Kung hindi si Rita ang babaeng yon, bakit kailangang maglaho? Nang ibaba ni Evander ang telepono, nanatili ito nakatitig sa bintana ng opisina. She ran. Mahina nitong sabi. She ran with my children. Hindi alam ng magulang ng kambal, kahit na si Evander, pero si Aurelia ang dahilan kung bakit may pag-asa silang malaman ang totoo. Noong araw na pumunta sila sa school ng kambal, hindi lamang basta nakiusap si Evander na makita mga bata. May dala si Aurelia na bag na isang maliit na sterile swab at hair collection kit.
Noong yumakap sa kanya ang batang babae, dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok nito. Pasimple niya iyong ginawa noon. Dahil aminin man ni Aurelia na simula pa lang ay may hinala na siya. At ngayon, hawak na nila ang susi sa katotohanan. Tahimik ngayon ang laboratory room. Masyadong tahimik. Si Evander ay nakaupo sa tapat ng desk ng doktor. Si Aurelia ay nasa tabi. Naghihintay lamang na sumabog ang bomba. Ang doktor ay may hawak na folder. Mr. Salvatierra, sabi nito, we run multiple tests. We compared your DNA sample with the samples from the twins. And the result is 99.9% probability of paternity. Parang gumuho ang mundo. Napahawak si Evander sa gilid ng mesa. Say that again. Paos nitong sabi. The twins are your biological children. Tumulo ang luha ng mga mata nito. Hindi basta patak, kundi buhos. My kids? Pabulong nitong sambit. May mga anak ako. Hindi ko malang alam na nagkaanak ako. Tiningnan siya nito. It was Rita, Aurelia. It was always Rita. Wala nang puwang para sa pagtanggi. Ang mga bata ay mga anak ni Evander. At kung ang bata ay kay Evander, ibig sabihin, si Ashley at Rita ay iisa. Ang asawa nitong pinagluksaan, ang babaeng inakala ng lahat na patay. She chose to disappear. She let me believe she was dead. She let me grieve for 5 years. She let another man raise my children. At sa kabila ng lahat ng yon, alam ni Aurelia kung ano ang totoo. Mahal pa rin nito si Rita. Alam na iyon ni Aurelia. Kahit gaano kasakit, alam niya. At habang pinanonood niya ang lalaking mahal niya na muling masira at muling mabuo sa parehong sandali, tahimik niyang tinanggap ang isang katotohanan na mas masakit pa kaysa sa anumang DNA result. Na kahit kailan, hindi siya ang babaeng hinahanap ng puso ni Evander. Si Rita pa rin. At ngayon, hindi na ito multo ng nakaraan. Buhay na ito at ang katotohanang matagal nilang inakalang nakalibing. Parang isang bagyong hindi mapigilan ang galit ni Evander matapos ang malaman. Simula nang lumabas ang resulta ng DNA ng kambal, na nakita nila ay tunay niyang mga anak, hindi na siya mapakali. Ang sakit na minsan niyang iniyakan sa puntod ni Rita ay muling bumangon. Mas matindi, mas mapait, mas masakit. Hindi pala sila nagluluksa sa isang patay. Nagluluksa siya sa isang kasinungalingan. At ang mas masahol, ang mga taong pinagkatiwalaan niya, ang mga magulang ng babaeng minahal niya, ay maaaring alam ang lahat. Kasi kung wala silang alam, paano nila nalaman ang tungkol sa isang sekreto na may nakita si Evander na kamukha ni Rita? Kaya isang hapon, wala ni Anino ng dating mahinahong bilyonaryo. Dumiretso siya sa mansyon ng mga magulang ni Rita. Kasama niya si Aurelia. Ngunit halatang halata na kahit ang presensya nito ay hindi kayang pakalmahin ang unos sa dibdib niya. Pagbukas ng pinto, agad na bumungad sa kanila ang mag-asawa, ang ama at ina ni Rita. Ngunit sa unang salya pa lamang sa mukha ni Evander, alam na nila. Tapos na ang pagtatago. Evander, mahinang boses ng ina ni Rita. Ngunit hindi ito pinansin ng lalaki. Diretso siyang naglakad papasok sa sala. Ang mga mata ay nag-aalab sa galit at sakit. Mahigit 6 na taon. Mariin niyang sambit. Nanginginig ang tinig. Mahigit 6 na taon ako nagluksa. Mahigit 6 na taon kong inilibing ang sarili ko kasama ang anak ninyo. Ilang taon akong bumisita sa punto niya. Kinakausap ang abo niya. Nagmamakaawa sa isang babaeng akala ko ay patay na. Humakbang siya palapit sa kanila. Samantalang buhay pala siya. Buhay. May asawa. May mga anak. Mga anak ko.
Tumulo ang luha mula sa mga mata niya, ngunit nananatiling nag-aalab ang galit doon. Binuhos ko sa inyo lahat, sigaw niya. Binigay ko ang pera ko, ang oras ko, ang buhay ko. Kinuha ko kayo sa kahirapan. Ako nag-alaga sa inyo nang akala ko patay ng anak ninyo. Pinakain ko kayo. Binigyan ko kayo ng bahay, ng allowance, ng dignidad. Napaatras sa mga magulang ni Rita. Pero ano ang kapalit? Patuloy ni Evander. Kasinungalingan? Panlilin lang? Pagtataksil? Hindi na nakatiis ang ama ni Rita. Tuluyan itong napaluhod sa harap ni Evander. Patawad. Nanginginig nitong sabi. Patawad, iho. Sumunod ang ina ni Rita. Napahagulgol at nakaluhod rin. Hindi namin ginusto. Hindi namin ginusto na saktan ka. Ngunit ang sakit sa mata ni Evander ay hindi na mapapawi ng luha. Bakit? Paos niyang tanong. Bakit niyo ginawa to sa akin? Bakit niyo hinayaan na maniwala akong patay ng anak ninyo? Nagkatingin na ng mag-asawa. Ngunit hindi sila makasagot. Nanlumo si Evander sa harap ng dalawang matandang nakaluhod sa kanya. Ang babaeng minahal niya ng buong buhay niya, ang babaeng ipinagluksa niya ay buhay na buhay pala. At hindi lang yon, may mga anak sila. Mga anak na dapat siya ay ama. Iginalang ko kayo. Nanginginig na boses ni Evander habang nakatingin sa kanila. Minahal ko kayo na parang sarili kong magulang. Pinakain ko kayo. Pinatira. Pinagamot. Binigyan ng marangyang buhay dahil inakala kong iyon ang gusto ni Rita para sa inyo. Napatawa siya at isang mapait, basag na tawa. Pero kayo, niloko ninyo ako. Tumulo ang luha ng ina ni Rita. Pasensya na, Evander. Wala kaming choice. Wala kayong choice? Sigaw ni Evander. May choice palagi. Pinili ninyong sirain ako. Tahimik lang si Aurelia sa gilid. Hawak ang sariling dibdib na parang siyang nasasaktan sa bawat salita. Dahil alam niyang bawat salitang yon ay nagmumula sa pusong tuluyang nadurog. Sabihin ninyo, madaing sabi ni Evander. Bakit? Bakit ninyo nagawa sa akin ito? Paano ninyo ako nagawang linlangin at pagtaksilan? Nagkatinginan ng mag-asawa. Sa wakas, nagsalita ang ama ni Rita. Matagal nang may relasyon si Rita at Daniel bago pa ang kasalan niyo. Parang tinamaan ng bala si Evander. Si Daniel ang mahal niya. Napapikit si Evander. Pakiramdam niya ngayon, niyuyuraka ng puso niya. Ginamit ka niya. Patuloy ng ama. Ginamit niyang pagmamahal mo, ang pera mo, ang pangalan mo. Plano nilang kunin ang malaking bahagi ng yaman mo. Bulong pa ng ina, kaya nila pinalabas na patay si Rita. Ang plane crash, sinadya iyan. May mga taong binayaran para palitan ng katawan. Ang DNA. Mapait na natawa si Evander. Malakas, wasak, at puno ng puot. Habang ako'y nagluluksa sa puntod niya, siya'y bumubuo ng pamilya sa iba. Tahimik ang buong silid. Si Aurelia ay nanginginig. Hindi lang dahil sa galit ni Evander, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Ipinigay ko sa kanya ang lahat. Minahal ko siya ng tapat. Ibinuhos ko ang buong buhay ko sa kanya. Tumingala siya para pigilan ang luhang tila buhos ng ulan na ayaw magpapigil. Ang mga mata ay nagliliyab sa sakit. At pinili niyang isang magnanakaw. Nanlumong na paupo siya sa silya. Parang nabuhusan ng lakas. Ngayon, matapos ang lahat ng nalaman ko, tuluyan kong iisipin na patay na ang babaeng minahal ko. Patay na si Rita sa puso ko. Mahina niyang sabi. At ang Rita na buhay, kasama ni Daniel, sisiguraduhin ko na magsisisi siya. Pagbabayaran niya ang lahat.
Lumapit si Aurelia. Ngayon lang ito naglakas loob hawakan ng braso niya. At sa haplos ni Aurelia, pakiramdam ni Evander ay parang gumaan ang lahat kahit papaano. Ang kanilang luha ay napalitan ng galit na mas mapanganib kesa apoy. Simula ngayon, malamig niyang sabi, pinuputol ko na ang anumang ugnayan ko sa inyo. Wala na kayong kahit anong karapatan sa kahit anong galing sa akin. Nanlumo ang ina ni Rita. Evander, please, huwag niyo akong tawagin sa pangalan ko. Sigaw niya. Wala na kayong karapatan matapos niyo akong gawing tanga sa loob ng 5 taon. Tumayo siya at lumapit sa kanila. Ang mata ay nagliliyab. Minahal ko ang anak ninyo. Ipinagluksa ko siya. Inilibing ko ang puso ko kasama ang alaala niya. Habang siya'y buhay pala at namumuhay sa karangyaan, kasama ang lalaki niya. Namumuhay sila sa karangyaan dahil sa mga ninakaw nila sa akin. Habang ako'y nagdurusa. Humigpit ang kamao niya. Pagbabayarin ko kayo. Lahat kayo. Tahimik si Aurelia sa likod niya. Natatakot si Aurelia. Hindi kay Evander, kundi sa lawak ng sakit na kaya nitong dalhin. Matapos noon ay muling pumunta sa opisina si Evander ang investigator para magbigay ng karagdagang ulat sa mga nalaman nito. Inimbestigahan namin ang plane crash. Hindi yon aksidente. Nanlaki ang mga mata ni Aurelia. Sinadya nila? Opo, may mga binayarang tao si Daniel sa aviation system. Yung katawan na natagpuan at ginamit sa DNA test, hindi yon si Rita. Tumawa si Evander na mapait. Pinalitan nila? Opo, pero si Rita mismo ang nagbigay ng sariling DNA sample para lokohin ang mga forensic report. Ngunit may kung ano silang ginawa para makaalis siya roon bago mag-crash. May ibang babaeng pinalit sa kanya. Ang bilang ng katawan ng mga pasahero na natagpuan ay pareho pa rin. May mga inosenteng tao pang nadamay dahil sa plano nilang yon. Opo sir, marami pong nadamay dahil sa ginawa nila. Hindi rin po nagkaroon ng amnesia si Rita. Dagdag ng investigator. Plinano nila ang lahat. Nagpalit siya ng pangalan, pagkakakilanlan. Ginamit ang koneksyon ni Daniel para burahin ang dating buhay niya. Napaupo si Evander. Almost 6 years, bulong niya. Mahigit 6 na taon ako nagdalamhati. Habang siya nag-i-enjoy sa perang pinaghirapan ko. Halos kalahati ng yaman ninyo na ilipat sa mga shell companies ni Daniel. Ngayon po, malinaw na kung bakit muntik na kayong malugi noon. Dagdag pa ng investigator. Matapos ang lahat ng nalaman niya ay pinatawag niya ang mga magulang para malaman din nila kung ano ang mga nalaman nila. Pinapakain ko palang mga ahas na sumisira sa akin. Umiyak ang ina ni Rita. Prinotektahan lang namin ang anak namin. Hindi, malamig na sabi ni Evander. Prinotektahan ninyo ang kasinungalingan at ginamit ninyo ang pagmamahal ko. Kaya simula ngayon, tapos ng buhay luho ninyo. Tumingin si Evander kay Aurelia. I-freeze lahat ng accounts nila. Ibalik ang kahit anong galing sa pera ko. At ihanda ang kaso. Hindi ko nahahayaang lokohin ako muli. At sa mga mata niya, hindi na nagdalamhating asawang nandoon, kundi ang isang lalaking handang gumanti. Hindi na nagdalawang isip si Evander. Sa loob lamang ng ilang oras matapos mapatunayan ang lahat, pinakulong niya ang mga magulang ni Rita. Hindi na silang matatandang inaalagaan at minahal niya noon na parang sarili niya ng magulang. Sila ngayon ay mga taong nilagyan ng posas, tinanggalan ng dignidad, at hinatulan ng sarili nilang kasinungalingan. Sa gitna ng investigasyon, dahil sa takot at pagwawasak ng loob, nabunyag din sa wakas kung saan nagtatago sina Rita at Daniel. Sa isang lugar sa Russia kung saan akala nila ay ligtas sila. Gamitin niyo lahat. Malamig niyang utos sa mga tauhan niya. Lahat ng koneksyon ko. Lahat ng pera ko. Kahit maubos, lahat hanapin niyo sila. Hindi nagtagal nahuli rin ang mga ito. At sa loob ng ilang araw
Ang mga dating namumuhay sa luho ay nasa kulungan na, sa detention center. Tahimik ang paligid pero sa loob ni Evander, nagngangalit ang apoy. Nasa harap niya si Rita at Daniel. Nakaluhod, hawak ang bakal na rehas. Evander, please. Umiiyak si Rita. Hindi mo naiintindihan. Tumawa naman si Evander. Isang tawa na puno ng puot. Hindi ko naiintindihan? Alin ang hindi ko maintindihan? Na ilang taon niyo ako niloko at pinagmukhang tanga? Na sa loob ng ilang taon na yun, ako ang nagbayad sa malaking utang na ginawa mo, Rita? Para may pagsimula ninyo ang kabit mong si Daniel? Hindi ko naiintindihan ang pagnanakaw mo sa pera ko, sa buhay ko, at sa mga anak ko. Tiningnan niya si Daniel. Isa kang ahas. Malamig niyang sabi, sa sarili kong bakuran na nagpakarami. Dapat noon palang pinakulong na kita. Ginawa namin to para sa pag-ibig. Nalulumong sabi ni Daniel. Pag-ibig? Sigaw ni Evander. Tinawag mong pag-ibig ang pagpatay ng mga inosente sa eroplano? Tinawag mong pag-ibig ang pagnanakaw sa kinabukasan ng sarili mong mga anak? Napatigil si Rita. Evander, patawarin mo ako. Walang kapatawaran para sa mga multong nagkunwaring patay. Umiyak lalo si Rita. Ginawa naman namin to para sa mga bata. Hindi. Mariing sagot ni Evander. Ginawa niyo to para sa mga sarili ninyo. Kaya ngayon, sisiguraduhin kong pagbabayaran ninyo ang lahat ng kasalanan ninyo. Sa labas ay naroon ang kambal kasama si Aurelia. Umiiyak, takot na takot at nalilito sa kung anong mga nangyayari. Mommy, Daddy, nanginginig ang boses ng batang babae. Napalingon si Evander at doon sa gitna ng galit ng paghihigante ng paggawasak, may isang bagay na pumutok sa kanyang dibdib. Mga anak niya. Lumapit siya sa kanila. Lumuhod sa harap nila. Huwag kayong mag-aalala. Hindi ko kayo iiwan. Mahina niyang sabi. Ako nang bahala sa inyo. Tumingin sa kanya ang batang lalaki. Who are you exactly? Huminga siya ng malalim. Ako ang tunay ninyong ama. Ako ang dapat ninyo nakilala mula sa simula. Nag-alinlangan ang kambal, pero sa huli, niyakap siya ng mga ito. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, gumaan ang loob ni Evander. Sa wakas, nahanap din niya ang katotohanan. At sa gitna ng lahat ng nawala sa kanya, may dalawang buhay na ngayon ay sa kanya na. Matindi ang galit ni Evander sa lahat ng nanloko sa kanya. At sa loob lamang ng ilang linggo, isa-isang bumagsak ang mga kumpanyang konektado kay Daniel. Inurong ang mga kontrata, pinutol ang mga partnership, na-freeze ang mga accounts. Wala na itong koneksyon sa kahit ano. Kaya ang dalawa ay wala na rin kakayahang ipaglaban ng mga sarili. Kalat na kalat sa media ang lahat. Kahit saan, may makakita kang mga articles na nag-uulat ng lahat ng mga nangyari. The biggest betrayal in business history. The wife who faked her death. The billionaire who was robbed of his family. Kumalat ang buong kwento. Ang plane crash, ang pekeng bangkay, ang nanakaw na DNA. Ang kambal na anak na lumaki na hindi alam kung sino ang tunay na ama. Ang kambal na hindi alam ni Evander. Maraming naawa kay Evander. Maraming nagalit para sa kanya. Samantalang si Rita at Daniel sa loob naman ng kulungan, walang magawa kundi panoorin kung paanong gumuho ang mundong ipitanayo nila mula sa kasinungalingan. Wala na silang boses. Wala na silang depensa. Ang katotohanan na mismong humatol sa kanila. Ngunit habang abala si Evander sa pag-iba sa buhay ni Daniel, may dalawang munting nilalang na tahimik na nanginginig sa isang sulok ng mansyon. Ang kambal. Hindi nila lubos na nauunawaan ang lahat ng nangyayari kaya takot na takot ang kambal.
Ang alam lang nila na nawala ang mga magulang na nakasanayan nila. At kahit masakit ang alaala, takot pa rin ay nangingibabaw. Kahit si Aurelia ang palaging nasa tabi nila, hinahawakan niya ang kanilang mga kamay kapag umiiyak sila sa gabi. Huwag kayong matakot. Mahinahon niyang bulong. Hindi kayo pababayaan ng daddy ninyo. Nandito lang din ako para sa inyo. Kahit anong mangyari, walang masamang mangyayari sa inyo. Dahil nandito lang kami para protektahan kayo. Tumingin sa kanya ang batang babae. Galit po ba si Papa Evander? Ngumiti si Aurelia kahit masakit sa dibdib. Hindi siya masamang tao, sabi niya. Nasaktan lang siya. Sobrang nasaktan kaya niya nagawa ang lahat ng to. Pero alam ko na matatapos din ang lahat ng to. Tandaan ninyo, mahal na mahal niya kayo. Dahan-dahang yumakap ang kambal sa kanya at doon, sa yakap na yon, unti-unting nabuo ang tiwala. Isang gabi, habang nagkakwentuhan sila ng mga bata sa sala, biglang nagsalita ang batang lalaki. Ate Lia, hindi po mabait si Daniel. Napatingin si Aurelia. Bakit? Sinigawan niya kami. Minsan sinaktan. Si Mommy pinapanood lang. Napahinto ang kamay ni Aurelia. Sinaktan? Mahina niyang tanong. Tumango ang kambal. Kapag umiiyak kami, sinasabi ni Daniel na manahimik kami kasi if we cry more, ipapaampon niya raw po kami. He hate us kasi hindi niya naman daw po kami mga anak. At si Mommy, sinasabi lang na huwag kaming umarte. Biglang bumigat ang hangin. Kaya pala may takot sa mata ng mga bata. Kaya pala may lungkot sa mga ngiti nila. Kaya po, bulong ng babae. Hindi kami nalulungkot nung dinala kami dito. Mas ligtas na kayo ngayon, sabi niya. Hinahaplos ang buhok nila. At sisiguraduhin ko yan palagi. Sa malayo, si Evander ay pagod, galit, at wasak. Patuloy na nilulunod ang sarili sa paghihigante. Ngunit sa loob ng sarili niyang mansyon, may 2 bata at isang babaeng tahimik na bumubuo ng isang bagong tahanan. Isang tahanan na hindi tinayo sa kasinungalingan. Isang tahanan na balang araw maaaring maging dahilan para muling matutong magmahal si Evander Salvatierra. Tahimik ang mansyon ng Salvatierra. Sa gabing iyon, isang uri ng katahimikan na masakit sa tenga. Hindi ito ang kapayapaang dala ng pahinga, kundi ang katahimikan ng isang pusong pagod na sa pagdurusa. Kakagaling lamang ni Aurelia sa kwarto ng kambal, dahil nga sa naging malapit na sa kanya ang dalawa. Ayaw na nilang lumayo sa kanya, kaya kailangan ni Aurelia na manatili sa tabi ng kambal hanggang sa makatulog sila at kapag tulog na ang dalawa, tsaka naman siya uuwi ng kondo niya. Matagal siyang hinintay hanggang sa tuluyang makatulog ang mga bata. Ang batang babae ay nakayakap sa stuffed toy na ibinigay niya. Ang batang lalaki naman ay mahigpit na hawak ang kumot. Para bang natatakot pa rin may mangyaring masama. Good night, bulong ni Aurelia at maingat na isinara ang pinto. Paglabas niya sa hallway, balak na sana niyang umuwi. Ngunit nung mapadaan siya sa sala, nakita niya si Evander. Mag-isa nakaupo sa sofa. Sa mesa na nasa tapat nito ay mga bote ng alak. Ang ilaw ay malamlam, ngunit sapat para makita ang bakas ng matinding pagod. Sa mukha nito, mga matang malalim ang lungkot at galit na tila hindi na humuhupa. Lumapit dito si Aurelia. Sir, mahinang tawag niya. Hindi naman agad pinansin ni Evander. Tumungga lang ito ng alak. Parang sinusubukan na lunurin ang lahat ng nararamdaman. Sir, ulit niya na mas malapit na ngayon. Sa wakas, tumingin si Evander sa kanya ng mga matang puno ng sakit, galit at pagkawasak. Why are you still here? Paos niyang tanong. Hindi ka ba uuwi? Hindi po muna, sagot ni Aurelia. Hindi ko ho kayo pwedeng iwan sa ganitong kalagayan. Lumapit pa siya at naupo pa sa isahang sofa. Sir, malumanay ngunit matatag ang boses niya. Naiintindihan ko po ang sakit na nararamdaman ninyo.
Napatingin si Evander sa kanya. Naloko ho kayo. Pinaglaruan ang buhay ninyo. Pinaniwala kayong patay ng babaeng minahal ninyo. Ilang taon din po kayong ginawang tanga ng mga taong pinagkatiwalaan ninyo. Humigpit ang hawak ni Evander sa baso. Ninakawan kayo ng pera, ng panahon, ng pagkakataong maging ama sa sarili ninyong mga anak. Bahagyang napapikit si Evander. Pero sir, dagdag ni Aurelia na nanginginig ang boses. Hindi po ibig sabihin nun na kailangan ninyong sirain ang sarili ninyo. May 2 bata po doon sa taas. Sabi niya sabay turo sa direksyon ng kwarto ng kambal. 2 batang buong buhay nila, hindi pa nila naranasan ng pagmamahal ng isang ama. Huminga siya ng malalim. Sabi nila sa akin, sinasaktan daw sila ni Daniel, sinisigawan at tinatakot, at tinahayaan lang daw yun na Rita. Napatigil si Evander. Ngayon lang po sila nakaramdam ng seguridad. Mahina niyang dugtong. At kayo po, ang tanging taong pwede nilang tawaging ama. Tahimik ang sala. Ang tanging maririnig lang ay ang mahinang paghinga ni Evander. Hindi lang po sila nangangailangan sa inyo. Patuloy ni Aurelia. Ang kumpanyahunan niyo, ang libo-libong empleyado, ang buong imperyo na binuo ninyo. At kami po, mahina niyang sinabi. Lahat kami, kailangan namin kayo. Napayo ko si Evander. Sir, sa loob ng 1 taon, habang pinaniwala kayong patay na si Rita, unti-unti ho ninyong sinira ang sarili ninyo. Itinanggi ninyo ang kaligayahan. Itinanggi ninyo ang buhay. Pero please, huwag ho ninyong sirain palalo ang sarili ninyo dahil lang sa ginawa nila. Pinagbabayaran na po nila ang kasalanan nila. Nakakulong na sila. Wala na silang magagawa. Pero kayo, Sir Evander, may pagkakataon pa po kayong mabuhay. May mga anak po kayo na kailangan ng isang ama. Marami po kaming umaasa sa iyo. Ang sakit. Mahina nitong sabi. Hindi ko alam kung paano ko pahaharapin ang bukas. Hindi po ninyo kailangang mag-isa, sir. Ang marahan na sabi niya. Andito po ako. At andyan din ang mga anak ninyo. Hindi pa po huli ang lahat. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon at napakaraming kasinungalingan at sakit, unti-unting nabuong muli ang loob ni Evander. Matapos ang lahat ng lumabas sa katotohanan, ang mga kasinungalingan, panlilinlang at pagkakanulo, dumating din ang araw ng paghatol. Si Rita, si Daniel, at maging ang mga magulang ni Rita, pati na ang iba pang mga taong naging bahagi ng madilim na plano ay tuluyang naharap sa batas. Ang marangyang buhay na inagaw nila kay Evander ay napalitan ng malamig na selda at kahihiyan. Mga pangalan nilang minsang iginagalang ay naging simbolo ng kasakiman at pagtataksil. Ngunit para kay Evander, hindi sapat ang hustisya para gumaling ang sugat. Kaya sa halip na manatiling nakakulong sa galit, pinili niyang bumalik sa tanging dahilan kung bakit gusto pa niyang mabuhay ang kanyang mga anak. Unti-unti, nagbago ang ritmo ng kanyang buhay. Ang lalaking halos hindi makabangon sa umaga dahil sa alak at lungkot, ngayon ay maagang nagising para ihanda ang almusal ng kambal. Dahil mas gusto niya na siya mismo ang gumawa noon bago siya pumasok sa opisina. Gusto niya kasi maramdaman ng kambal ang pagmamahal niya. Minsan, nasusunog ang pancake na niluluto niya at kahit nakadalasan, palpak, masaya pa rin naman na kinakain niya ng kambal. Walang manual pagdating sa pagiging ama. Hindi niya pa alam kung paanong magsisimula. Madalas pa siyang nangangapa. Pero lahat ay ginagawa niya para sa kanila. It's okay, Daddy. Sabi ng cute na cute niyang prinsesa habang nakatingin sa medyo sunog na hotdog. We like it. Dagdag naman ang maliit at cute na prinsipe ng kanyang buhay. Kakainin pa rin po namin yan, Daddy.
At sa bawat salitang daddy na maririnig ni Evander, may bahagi ng puso niyang unti-unting nagiging buo. Hindi niya alam kung paanong naging ama. Hindi niya alam kung paanong mag-alaga ng bata, paano magkwento bago matulog, paano maging sandalan. At laging nandoon si Aurelia para alalayan siya. Daddy, si Tita Aurelia na lang magtali ng buhok ko, wag na po ikaw, mas magaling po si Tita Aurelia eh. Madalas sabihin ng kanyang prinsesa. Ako na lang po ayusan mo ng buhok, Papa. Sabi naman ng kanyang prinsipe na syempre ay agad niyang ginagawa. Habang si Aurelia nakangiting luluhod sa harap ng bata, marahang inaayos ang buhok nito. Minsan kapag nagkakasakit ang mga bata sa gitna ng gabi, si Aurelia ang una nilang hinahanap. At hindi naman mag-aalinlangan si Aurelia na puntahan at alagaan ng mga anak. At si Evander mula sa pintuan, tahimik na manonood. Hindi niya mapigilang mapansin kung gaanong kagaan ang presensya ni Aurelia sa buhay ng kanyang mga anak at sa buhay niya. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nagiging mas maliwanag ang mundo ni Evander. Hindi na puro sakit ang kanyang pagising. Hindi na puro alaala ng pagtataksel ang kanyang mga gabi. May mga tao pang pumupuno sa dati walang buhay na mansyon. May halakak ng mga bata at doon niya napagtanto. Sa lungkot, hirap at kaligayahan, si Aurelia ang laging naroon. Hindi to umalis, hindi siya nito iniwan. Hindi to umatras kahit galit siya. Hindi to nawala kahit wala siyang maibigay at hindi niya maibalik ang kabaitan na pinapakita nito. Isang hapon, habang pinapanood ni Evander ang kambal na naglalaro sa hardin kasama si Aurelia, may kung anong init ang pumuno sa dibdib niya. Ang mga bata hinahabol si Aurelia. Ang kanilang mga tawa ay tila musika. Tita Aurelia, look! Sigaw ng kambal. Careful! Babala nito. At doon, napagtanto ni Evander na matagal na pala siyang nakatingin kay Aurelia, hindi bilang assistant, hindi bilang kasamahan, kundi bilang isang babaeng mahalaga, isang babaeng minamahal, pero hindi niya lang in-acknowledge iyon dahil sa loob ng maraming taon, kinulong niya ang sarili sa sakit ng pagkawala ni Rita. Akala niya, yon ang kanyang kapalaran. Akala niya, yon ang kanyang pangako. Pero ngayon, alam niya na, ang pangakong yon ay itinayo sa kasinungalingan. Ang babaeng pananghawakan niya noon ay hindi kailanman naging totoo sa kanya. At ang babaeng nasa harap niya ngayon, ito ay hindi kailanman umalis. Isang gabi, nang tahimik na ang buong bahay, naupo si Evander sa balkonahe. Doon niya nakita si Aurelia, dalawang tasa ng tsaa. Alam kong hindi ka rin makatulog kaya pinagtimpla kita nito, sabi nito. Tinanggap niya ang tasa. Sinabi ni Aurelia na uuwi na rin ito dahil nakatulog na mga bata. Ngunit nakiusap siya dito na ito magpalipas ang gabi. Masinsinan silang nagkausap tungkol sa nakaraan. Tungkol sa mga bagay na hindi kailanman sinubukan noon ni Evander na sabihin sa iba. Aurelia, bigla niyang sabi ng mahina. Tumigil ang dalaga at tiningnan siya. Do you know, all this time, wika niya, ikaw pala ang laging nasa tabi ko. Hindi ko lang pinansin. Sa loob ng maraming taon na kinulong ko ang aking sarili sa sakit, hindi ko pinansin na ang puso ko ay unti-unti nang nagbubukas para magmahal ng iba. Pinilit ko yung sinantabi dahil may mga pangako kong binitawan noon. Pinili kong magpansinin ng lahat kasi natakot ako magmahal ulit. Pero ngayon, ngumiti siya ng bahagya. Hindi na. At sa unang pagkakataon, ang hinaharap ni Evander ay hindi na puno ng anino, kundi ng pag-asa. Unti-unti ang sugat sa puso ni Evander ay hindi na dumudugo, hindi naging madali. Ang lahat may mga gabi pa rin nagigising siya dahil sa alaala ng pagtataksil at pagkawala. Pero sa bawat umaga, mas nagiging malinaw ang dahilan kung bakit kailangan niyang bumangon. Para sa kanyang mga anak at para sa babaeng hindi kailanman umalis. Sa mga sumunod na buwan, naging ibang tao na si Evander. Hindi na lamang siyang makapangyarihang CEO.
Isa na rin siyang mabuting ama. Siya ang naghahatid sa kambal sa eskwela. Siya ang naghihintay sa gate kapag uwian na. Siya ang tumatawa kapag nagkukwento ang mga bata ng kung ano-ano ang nangyari sa klase. At sa bawat eksenang iyon, laging may isang taong katabi niya, si Aurelia. At doon niya mas lalong naunawaan. Hindi lang pala siya umaasa kay Aurelia. Sa panahon ng sakit, unti-unti, umaasa rin siya sa kanya sa panahon ng saya. Isang gabi, habang natutulog na ang kambal, naglakad sina Evander at Aurelia sa hardin ng mansyon. Tahimik ang paligid, maliwanag ang buwan. Salamat, biglang sabi ni Evander. Para saan? Para sa lahat. Sa hindi mo pag-alis, sa pag-aalaga mo sa mga bata, sa pag-aalaga mo sa akin. Tumigil siya sa paglakad at tinarap si Aurelia. Matagal ko nang gustong sabihin to. Pero natakot ako. Pag-amin niya. Natatakot akong baka mali. Pero sa tingin ko, kung lagi lang ako matatakot, hindi ako magiging masaya ulit. Huminga siya ng malalim. Tumingin sa mga mata nito. Aurelia, mahal kita. Nanlaki ang mata ni Aurelia. Sa loob ng ilang segundo, wala itong masabi. Evander, mahina nitong sambit. Mahal kita. Hindi dahil may nawala sa akin. Patuloy niya. Kundi dahil ikaw ang nariyan. Ikaw ang pumuno sa bawat perasong iniwan ng sakit. Ikaw ang nagbigay sa akin ng bagong dahilan para mabuhay. Ikaw ang dahilan kung bakit ako patuloy na lumalaban. Kayo ng mga bata, ang bago kong buhay at dahilan. Tumulo ang luha sa pisngi ni Aurelia. Alam mo ba, sabi nito na nanginginig ang boses. Ilang taon lang kitang minahal sa katahimikan, kahit alam kong hindi mo ako mamahalin pabalik. Kahit alam kong ang puso mo ay nakatali pa rin sa nakaraan. Hindi pa rin ako umalis. Hindi ako umalis dahil ikaw ang mahal ko, Evander. Ngumiti si Evander sa gitna ng luha at marahan niya itong niyakap. Sa unang pagkakataon, ang yakap na iyon ay hindi para sa sakit, kundi para sa pag-asa. Kinabukasan, nakita ng kambal ang dalawa sa sala, magkatabi, magkahawak ang kamay. Daddy? Tanong ng batang lalaki. Are you holding Tita Aurelia's hand? Dagdag ng kapatid niya. Napangiti naman si Evander. Oo, sagot niya. Kasi mahal ko siya. Tahimik ang mga bata sandali. Tapos sabay nang ngumiti. So, she's our mommy now? Inosenteng tanong ng kanilang prinsesa. Yes, princess. At nang sabihin niyon ni Evander, ang kambal ay agad na nagbunyi. Sa huli matapos ang lahat ng luha, galit, pagkakanulo at sakit, natagpuan din ni Evander ang isang bagay na matagal niyang inakala na nawala na magpakailanman. Ang tahimik at totoong pag-ibig. At ang pag-ibig na yon ay si Aurelia, ang babaeng matagal na sa kanyang tabi. Lumipas ang taon at naganap ang ingrandeng kasal. Sa pinakamalaking simbahan, naglalakad si Aurelia sa gitna ng aisle. Para siyang prinsesa sa suot niyang puti at napakagandang gown. Sa unahan naman, naghihintay si Evander. Hindi na ang lalaking puno ng galit at sugat, kundi ang lalaking buo dahil sa kanya. Sa harapan nila ang kambal nakangiti. May hawak na mga basket ng bulaklak. Mga batang babae ay flower girl. Nagtatapon ng petals. Ang batang lalaki ay flower boy. Seryosong seryoso sa kanyang tungkulin. Mommy, bulong nila kay Aurelia na puno ng tawa. Napangiti siya sa gitna ng luha habang nagbabasa ng vows ang pare. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Tumingin si Evander kay Aurelia at nagsalita. Aurelia, you came into my life when I was broken beyond repair. You didn't fix me. You stayed with me
while I learned how to fix myself. You loved my children as if they were your own, and you healed my heart without even trying. Huminto siya sandali at pinipigilan ang luha. I promise to choose you every day, in joy, in sorrow, in peace, and in storms. You are my home. Si Aurelia naman ay nanginginig ang boses. Evander, I loved you when you were lost. I loved you when you were angry. I loved you when you couldn't love yourself. And I will keep loving you when everything is finally calm. Ngumiti sila sa mga bata sa gilid. I promise to be a wife who stands beside you, and a mother who will love our children with all her heart. At nang sabihin ng pare ang mga salitang yon, you may now kiss the bride. Ang halik ni Evander ay hindi lamang sa kanyang asawa, kundi sa babaeng nagligtas sa kanyang puso. Sa Maldives, sa isang tahimik at marangyang villa na nakaharap sa malawak na karagatan, doon ginugol ni Evander at Aurelia ang kanilang honeymoon. Ang alon ay marahang humahampas sa buhangin. Magkahawak ang kanilang mga kamay habang nakaupo sa isang wooden deck. Sa harapan nila, ang kambal ay nakapaa. Nagtatawanan, naghahabulan sa tabing dagat. Ang tele ng mga bata ay humahalo sa huni ng mga ibon at sa hampas ng alon. Tumingin si Aurelia sa mga bata at napangiti. Hindi pa rin ako makapaniwala. Bulong niya. Ito na ang buhay natin. Tumingin si Evander sa kanya at matamis na ngumiti. I used to think happiness was something I lost forever. Sabi nito. Pero ikaw ang nagpabalik ng saya, ng kulay, at ng liwanag sa mundo ko. Hinawakan ni Aurelia ang kanyang pisngi. And you gave me a family I never dared to dream of. Habang unti-unting lumulubog ang araw, ginintuan at liwanag ang kanilang mga mukha. I promise, sabi ni Evander, na hindi kita iiwan. Hindi sa sakit, hindi sa takot, hindi sa dilim. I promise, sagot ni Aurelia, na pipiliin kita araw-araw. Kahit mahirap, kahit magulo, pipiliin pa rin kita. Niyakap nila ang isa't isa ng mahigpit, mainit, at puno ng katiyakan. Mommy! Daddy! Sigaw ng kambal mula sa dalampasigan. Nagkatawanan silang dalawa, sabay tumakbo papunta sa mga bata. Nagkabulan sa buhangin habang ang alon ay humahabol din sa kanilang mga paa. Sa sandaling iyon, wala nang sakit. Wala nang multo ng nakaraan. Ang kwento ni Evander ay nagpapaalala sa atin na ang sobrang pagkapit sa nakaraan ay maaaring magbulag sa katotohanan. Sa loob ng maraming taon, ikinulong niya ang sarili sa sakit ng pagkawala ni Rita. Kahit ang totoo, ginamit at nilinlang siya. Ngunit sa kabila ng lahat ng panilindang at galit at pagkawasak, natutunan niyang ang tunay na paghilom ay hindi nanggagaling sa paghihigante, kundi sa pagpili na magmahal muli at magtiwalang muli. Hindi niya nabawi ang mga taong nawala, pero natagpuan niya ang mas mahalaga. Isang totoong pamilya at isang pag-ibig na hindi kailang ipaglaban sa kasinungalingan. Minsan, ang mga taong pinakamalapit sa atin, ang pinakamadaling mandoko. Pero ang mga taong tahimik na nananatili sa ating tabi, tulad ni Aurelia, sila ang tunay na dapat pinanghahawakan. Dahil sa huli, ang tunay na pag-ibig ay hindi yung bumabalik mula sa kasinungalingan, kundi yung hindi kailanman umalis kahit na wasak ka na. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!